Ito yung first lesson natin on network communication ba yun? Network communication. Okay, so pinaka-objective nito ay to study kung paano makakapag-communicate yung iba't ibang devices on a network. Devices means computers. Sa lahat ng devices na pwede nating i-connect sa network, yun ang pag-aaralan natin kung paano sila nakakapag-communicate. Okay? So, ano ba yung mga devices na yon? So, mga common devices muna, computers, tablets, cell phones, diba? Printers. Yan yung mga common devices na i-connect natin sa network. But basically, kahit anong device na merong network interface card. So, kahit anong device, so any device that has a network interface card. So, kahit anong device na merong network interface card, ay pwede natin i-connect into a network or on a network. Diba? Diba, meron tayong desktop computer. Desktop computer natin, wala namang network interface card. Hindi rin natin siya mai-connect sa isang network. Okay, so ito yung network interface card. Ito yung tinatawag na NIC. Yun ang proper name niya, network interface card. Pero commonly, madidinig natin na tinatawag siya as network card or LAN card. Okay. So, tama ba na tawagin siyang LAN card? Yes, tama rin. Tama ba tawagin siyang network card? Yes, kasi nanggaling sa network interface card. LAN card kasi, LAN means local area network. So, LAN means local area network. Meron kasing isang klaseng LAN yung WAN, yung wide area network. So, pag wide area network ba, hindi gagamit ng network interface card. Gagamit siya, pero ibang klaseng network interface card. So, later, malalaman natin kung ano yun. Okay, so focus tayo sa network communication. Paano ba sila makakapag-communicate? Para makapag-communicate dyan, first, kailangan meron muna siyang connection. So, number one, they must establish a network connection. Okay? Once na nakapag-establish ka na ng network connection, then define a protocol. So, yan dalawang yan ang kakailanganin para magkaroon ng network communication. First, dapat makapag-establish muna ng network connection. Okay, yung network connection na yan can be physical connection or logical connection. Okay, so physical and logical. Okay, so kailangan makapag-establish ka ng physical connection and logical connection. Okay, kapag sinabi mong physical connection, ito yung form of in the form of cables, pwedeng cables, pwede rin radio frequency,
Although hindi natin nakikita yung radio frequency, it is a physical connection. Okay. So, hindi lahat ng physical ay nakikita. Logical, para makapag-establish ka ng logical connection, kailangan tayong magkaroon ng IP addressing scheme. So, IP address. Protocol. Protocol, ibig sabihin ng protocol ay method of communication. So, kailangan makapag-define ng method of communication. So, anong method ng communication ang gagamitin natin? Okay, so anong protocol ang gagamitin natin? Ang method of communication na gagamitin natin dito ay yung TCP/IP. So, TCP/IP stands for Transmission Control Protocol and Internet Protocol. So, dalawang protocol yan, dalawang method of communications na nag-work together, yung TCP at saka yung IP, yung Transmission Control Protocol and Internet Protocol. Okay. The TCP or the Transmission Control Protocol, ito yung nagmamonitor, nag-establish ng physical connection. So, bukod sa kable, halimbawa, meron ka ng kable, magkakaroon siya ng voltage eh. At least meron diyang 5 volts. Sa 5 volts na yon, kakaroon niya ng current. Based sa current na yon, yun ang i-monitor ng TCP or Transmission Control Protocol. So, nasa physical layer siya. Nasa physical aspect siya ng networking. Ang Internet Protocol, ito yung logical connection. Pag sinabing logical connection, wala siyang, it doesn't matter kung may physical connection ka or wala. The logical connection will still work. Kaya lang, hindi siya maita-translate into something physical. Halimbawa, pag nag-send ba siya ng message doon, marireceive ba ng pinag-sendan niya? Okay. So, sa logical aspect niya, wala siyang pakialam doon. Ang may kinalaman doon, yung physical side niya, yung TCP. That is why magkasama yung dalawang protocols na yan, yung TCP at saka yung IP. Okay? So, paano natin siya gagawin? Okay, paano gagawin? Bawat device na i-connect natin, gawa tayong diagram. Gamit ko ay Packet Tracer. Pwede nyo i-download to, libre naman to. I-install nyo sa mga computers nyo. Packet Tracer kasi, ito, gawa to ng Cisco eh. Ang Cisco yung naka-invento ng mga routers. So, bago nagkaroon ng mga routers yung ibang mga brand, ginawa yan ng Cisco. So, Cisco ang nag-invento niya. Pwede nyo i-download to, yung Packet Tracer ng Cisco. Libre yan. Ganito yung magiging itsura niya. Okay, advantage, pag meron kang Packet Tracer, pwede mong i-test. So, pwede mong testingin. Yung network design mo, yung mga IP addresses mo, pwede mong testingin kung mag-work, kung magko-connect or hindi. Meron tayong dalawang PC. Yan. Yung isa, pangalanan natin na PC2. Yung isa ay PC1. Lagi kasi siya nag-i-start sa 0. Okay, so ito yung PC1, ito yung PC2. So, ano gagawin natin para mag-communicate yan dalawang yan or para mai-connect natin silang dalawa into a network. So, pag naka-network na sila, pwede sila mag-communicate, di ba? Okay. So, physically, lalagyan natin siya ng kable. Para mangyari yun, i-check nyo muna kung yung mga PC ninyo ay merong network interface card, kapares nito.
Ito yung tinatawag na network interface card. So ganyan ang itsura niya. Para siyang connector ng telepono pero mas malaki. Tawag dyan ay RJ45 connector. Meron siyang 8 pins or kaya siya may 8 pins yung connector niya kasi yung kable niya ay merong 8 wires. Okay. Sa point of identification ng NIC, may makikita kayo sa likod or sa gilid na RJ45 connector. Okay. Another term for connector ay port. RJ45 port. Bawa sa joystick or sa mouse, di ba? Mouse connector or mouse port. Okay, yung isinasaksak is tinatawag na jack or connector. Okay. So ito ay port, yung sinasaksakan. Then yung isasaksak dyan ay yung connector. Okay. Ano yung mga common terms natin dyan? Pag sa electrical, di ba? Yung sinasaksakan, ang tawag natin doon ay socket. Then yung connector, yung isinasaksak, ang tawag natin doon ay plug. So para magka-idea lang kayo kung ano ibig sabihin ng port na yan. So yung port, yung sinasaksakan. Yung connector, yung isasaksak. Pag nakakita kayo nan, yung RJ45 na yan, meron niyang 8 pins kasi meron niyang 8 wires. Yung 8 wires na yan, naka-twisted pair yan. So yung 8 wires na yan, ay naka-pair yan. So 4 na twisted pairs. Okay? So 4 lang yan. So anong nangyayari dyan, 4 na wires lang ang ginagamit dyan para sa networking. Bakit 8 wires? Yung natitirang 4 na wires para sa telepono. So that isang kable lang pwede mong gamitin either pang data communication, pang computers, or pang voice communication, pang telepono. So yun ang reason siya. Nga, pag purely pang telepono lang, mas maliit siya na connector. Ang tawag doon ay RJ11. Okay, yung RJ11, may 4 na pins lang yon, 4 pins. Kasi meron lang siyang 4 wires. Pero hindi siya twisted pair. Hindi siya twisted pair. Dire-diretso lang siya. Pag sa telepono naman, sa RJ11, ang ginagamit lang na wire dyan, 2. Yung gitnang wire lang. Para saan yung 2 wires pa? Depende. Halimbawa, yung phone set mo, merong mga programmable keys. Yun ang gamit nun. Yung 2 wires pa na yun. Pag programmable yung handset mo, doon siya dadaan. Yung data niya, para siya makipag-communicate, doon dadaan sa 2 natitirang wire. Pero basically, for voice communication, yung 2 wire lang na nasa gitna. Yun lang ginagamit ng telepono. So, ganun din sa RJ45. RJ45, meron siyang 8 wires, di ba? Yung nasa gitna noon, yung wire number 4 and 5, hindi ginagamit yon sa data communication. Kasi nasa gitna yun eh. Okay? So, sino ang gumagamit ng nasa gitna? Yung telepono. Okay. So, 4 lang ginagamit for data communication. Yung mga nasa gilid lang. Well, anyway, send ko na lang sa inyo kung paano paggawa ng kable na yan. May color coding yan. Then, send ko na rin sa inyo kung paano technique para matandaan nyo yung color coding na. Hindi minimemorize yun isa-isa. Hindi. Okay, again, magbalikan tayo dito sa IP address. Okay, so pag na-establish nyo na merong network interface card, yung mga computers ninyo, simply by ganyan lang.
Visual inspection. So visually, pag nakita mo na may RJ45 connector dyan, ibig sabihin meron siyang network interface card. So pares nito, visual inspection, nakita natin na meron siyang NM1CFE. Ano ba ibig sabihin yung NM1CFE? Ito, yung mga modules. Ayan, NM1CFE. I-click ko yan. Then lalabas yung description. This module provides one fast Ethernet interface. O isa raw fast Ethernet interface for use with copper media, ideal for a wide range of LAN applications. Okay, fast Ethernet, di ba? Nakita niyo? Okay. Ano naman ibig sabihin ng fast Ethernet? Okay, galing yan dun sa Ethernet. Yan. Okay, so ang root board niyan, yung pinanggalingan ng term na yan ay yung Ethernet. Yung Ethernet ay nickname lang yan. Is another name for the CSMA /CD and Media Access Control. So, merong control method sa networking na tinatawag na CSMA/CD. So, para madaling matandaan yung media access control method na yon, kaya siya binigyan ng another name, nickname. Tawag doon ay Ethernet. Okay. So, bakit Ethernet? Ang pinili nilang nickname, ay madami pang background information niya. Pero may kinalaman yan dyan sa Ether. Natinig na ba yung word na Ether? Yung pinakamaliwanag na flame ng apoy. Well, anyway, yun ang pinili nilang nickname yan sa media access method na yan, na CSMA/CD. Ang ibig sabihin ng CSMA/CD, it stands for Carrier Sense Media Access. So magkakaibang mga terminologies yan. Ang magkasama dyan, yung Carrier Sense. Number 1 yun. Then Media Access. Number 2. Then yung slash, sabihin yan with. Yung CD naman ay collision detection. Okay, so ang ibig sabihin ng carrier sense, bago mag-send ng data, yung isang computer, halimbawa si PC1, gusto niyang mag-send ng message kay PC2, i-check niya muna yung carrier kung busy or hindi. Kung clear or busy. Yung carrier, ibig sabihin kung saan nagdadaan yung signal. Dahil kable to, doon nagdadaan sa kable. Di ba? So, ibig sabihin ng carrier sense is, isi-sense niya muna. May nagtatransmit ba doon sa kable or wala? Yan ang ibig sabihin ng carrier sense. Media access, ibig sabihin ng media access, kahit sino sa kanila. Okay, halimbawa, sa isang network may isang libong computers. Kahit sino doon sa 1,000 computers pwedeng magpadala ng data, ng message doon sa kable na yun. Okay. So magkakagulo, di ba? Kapag nangyaring ganun, may nagsabay, yun ang tinatawag na collision. So itong Ethernet na to, meron siyang collision detection. Once na na-detect niya na merong nagsabay, nag-send, ang gagawin niya ay pareho niyang i-disconnect yung dalawang nagsabay na yun. Okay? So para sa ano, kapag may nag-away, so ang gagawin niya ay papareho niyang papagalitan yung dalawang nag-away na. Pero merong random number of seconds, pareho sila, magkakaroon sila, mag-generate sila ng random number in seconds. Microseconds lang yan. Kung kailan pwede silang mag-retransmit. Dahil random yon, so therefore, hindi sila magiging magkapareho ulit. Okay, nakita niyo yung logic doon.
Pag may nag-collide, may nagsabay mag-transmit, pareho silang i-disconnect. Then afterwards, mag-generate sila ng random number of seconds kung kailan sila pwede mag-retransmit. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng Ethernet. Na, pag fast Ethernet, so, alam nyo lang kung anong sabihin ng Ethernet. Eh, bakit may fast? Okay, yung fast na yan, ang ini-indicate niyan ay yung data transfer niya. Yung rate ng data transfer niya. So, ganong kabilis ba siya mag-send ng message? Per second naman yan. So, lahat ng unit of measurement yan ay per second. Okay. So, ilan? Pagka sa network, bit by bit lang yan. Tigi-tigisa lang. So, bits per second. So, bits per second ang pinag-uusapan pagka sa data transfer rate. Ganong kabilis ba yan mag-transmit ng data per second? Pero hindi buong data dahil yung data alam natin na 8 bits, di ba? So, data 8 bits. Pero sa networking, hindi siya 8 bits kung mag-send, hindi siya byte. Ang ibig sabihin ng byte ay 8 bits, di ba? Pero sa networking, bit by bit. So, tigi-tigi isang bit. So, halimbawa, magsasend siya ng letter A. So, para mo-send niya yung letter A, 8 beses siya magsasend ng signal. Kasi nga, bit by bit eh. Ngayon, ilang bits ang kaya niyang isend sa loob ng isang segundo? Okay. Yan yung natawag na data transfer rate. Data transfer rate. Ngayon, kung may naririnig naman kayo na bandwidth, may kinalaman din yan sa data transfer rate. Bandwidth. Okay, ano naman yung bandwidth? May kinalaman din yan sa data transfer rate. Bits per second din yan. Pero ang ibig naman sabihin ng bandwidth ay yung carrier. Sabihin na yung connection mo sa PLDT, ilang bandwidth ang ibinigay sa'yo. Ibig sabihin yung connection mo sa kanya, ilang bits per second ang kayang idaan doon sa connection na yun. Okay, para ma-imagine nyo yung bandwidth, limbawa sa dinadaanan ng kotse. Okay, so kung yung dinadaanan ng kotse ay isang lane lang, so ilang kotse ang pwedeng magdaan doon sa loob ng isang segundo o ng isang minuto? Compared to kung yung dinadaanan ng kotse ay 2 lane or 4 na lane or kasing laki ng EDSA. Di ba? So mas malaki, mas maraming lanes, mas maraming kotse makakadaan per second. Yun yung bandwidth. Okay. Mas malaking bandwidth, ibig sabihin mas maraming bits ang pwede niyang i-transfer per second. Okay? Yung data transfer rate naman, yun naman yung capability ng device, bawa network interface card, kung gaanong karaming bits per second ang kaya niyang i-transmit. Okay? Data transfer rate, bits per second. Okay? Yung Ethernet, yung original, yung unang-unang device na gumamit ng media access control method na Ethernet, ang transfer rate niya ay 10 Mbps. Okay, 10 Mbps. Okay, again, hindi siya bytes sa bits. M is million. So, 10 million bits per second. 10 megabits. Hindi megabytes again, hindi megabytes. 10 megabits. Okay? Papakompute ko sa inyo, gaanong kabilis yung 10 megabits per second. Ilang letters yun? Ilang characters yun? Kung ang isang character ay 8 bits, then ilang characters per second ang kayang isend ng 10 Mbps. Pag fast Ethernet, ibig sabihin niya is 100 Mbps.
pag giga internet or gig ethernet or gig ethernet or giga. Pag gig ethernet, ibig sabihin niyan is 1,000 Mbps. So 1,000, then million, 1,000. Yung million, i-multiply mo sa 1,000, 1 billion. Tawag ngayon dyan is 1 Gbps or gigabit per second. 1 gigabit per second. Okay? So, yun na yung sabihin niyan. So, dito, nakita natin sa example natin, itong PC1 at PC2, meron silang network interface card na may fast Ethernet interface. Di ba? So, ibig sabihin, ang data transfer rate ng mga to ay 100 Mbps. Now, pwede bang mag-work? Halimbawa, ang PC1 is 100 Mbps kasi fast Ethernet. Then, ang PC2, ang nakalagay sa kanya ay Ethernet lang. Halimbawa, mas lumang computer siya. Pwede ba yan? Hanap tayo dito kung meron pa rito Ethernet lang. Ito, meron. NM1CE, features a single Ethernet port. Itong ilalagay natin dito sa PC2. Okay? So again, ano ang nangyari dito? Si PC1, ito ba yung intro niya sa computer networking? Kasi nag-umpisa ako sa umpisa. Sa PC1, ang ginawa natin na network interface card nito ay fast Ethernet. Okay? Then si PC2, ang network interface card niya ay Ethernet lang. Okay, so based from that information, nalaman natin na magkaiba yung data transfer rate nila. Si PC1, dahil fast Ethernet siya, ang data transfer rate niya is 100 Mbps. Si PC2 naman, dahil Ethernet lang siya, lumang modelo, ang data transfer rate niya is 10 Mbps lang. So, ang question, pwede bang mag-communicate yung dalawang yan? Diba? Dahil pinag-aaralan natin is network communication. Pwede bang mag-communicate yan, magkaiba sila ng data transfer rate? Yes, pwede. Ang mangyayari dyan, kung sino yung pinakamababang data transfer rate, yun ang gagamitin nilang communication link nila. Okay? So, kahit itong si PC1 ay kaya niyang mag-transfer ng data ng 100 million bits per second, ang gagawin niya ay 10 million bits per second lang. Okay? So, i-check nyo lang yung devices nyo kung meron silang auto-negotiation capability. So, ang tawag doon ay auto-negotiate. Automatically, in-negotiate nila yung data transfer rate kung sino yung pinakamababa, yun ang gagamitin. Okay? Kasi, pag ang ginamit yung pinakamataas, si PC number 2, hindi niya matatanggap yung message. Miski pa tama yung kable, miski pa tama yung IP address, kung magkaiba naman sila ng data transfer rate, hindi rin sila magkakaintindihan. Okay? So, yun ang sagot doon. Okay, next. Lalagyan natin ng kable to. Okay. Sabi ko sa inyo kanina, ang kabling ginagamit dyan ay yung twisted pair. Ito ngayon ang specific ng kable na yan. Yung mga kable na yon ay may mga categories. Ang ginagamit ay yung category 5 or yung Cat5. Pwede rin gumamit ng Cat6, ng Cat7. Ano naman pagkakaiba nun? Bakit may category 5, category 6? Pagkakable na, dito na nagdadaan yung data, yung signal, di ba? Okay, so pagkable na, dito na ginagamit yung bandwidth. Pag category 5, ang bandwidth niya ay 100 Mbps. So, kaya niya magbato ng signal hanggang 100 million bits per second. So, dito na pumapasok yung specification
na bits per second dun sa kable, dun sa carrier, dun sa medium. Yun ang mga tawag dyan. Cable, carrier, media. Doon napapasok yung pinag-uusapang bandwidth. So kahit kayang magbato ng computer mo ng 100 Mbps pero yung kableng ginamit mo ay category mas mababa, halimbawa category 4, hindi siya 100 Mbps. So hindi siya pwedeng mag-transmit ng data ng 100 million bits per second. So Cat5 ang gagamitin natin dyan, twisted pair. Then may dalawang klase yan, yung straight through. Okay, straight through. Saka yung crossover. Meron ding rollover. Pero ang ginagamit lang dyan, commonly ay yung straight through at saka yung crossover. Okay, panadala ko na lang kayo ng specific niya kung paano paggawa ng straight through sa crossover. So, kailan gagamitin yung straight through? Gagamitin mo yung straight through pag magkaiba yung mga devices na i-connect mo. So, for connecting dissimilar, yun na lang, dissimilar. Dissimilar devices. So, pag magkaiba yung devices, gagamitin mo ay straight through na Cat5 cable. UTP yan untwisted, unshielded twisted pair. Cat5 UTP cable. Siyempre, made of copper yan. Sige, specify pa rin natin, copper. Category 5 UTP copper cable, sabihin is 100 Mbps. Straight through is used for connecting the similar devices. Pag crossover, for connecting similar devices. Okay? So, kakablehan na natin to. Dahil parehong computers yan, similar devices, ang gagamitin natin na kable ay anong kable? Crossover. Okay. So, ito, i-click ko itong parang may kidlat. Pag tinapat mo yung mouse mo dyan, lalabas na yung pangalan niya, connections. So, click mo yan, then nandito yung mga connections. Okay. Merong console, cable, copper, straight through, copper crossover, fiber, phone. Okay. So, ang gagamitin natin ay crossover. So, ito, copper crossover. Okay, so, i-click mo yung copper crossover, then click mo yung isang computer, diba, yung PC1, then nasa yung Ethernet niya, ito. So, ito yung mga ports niya, available ports. RS-232, then dalawang USB, isang pass Ethernet. Click mo yung pass Ethernet, then i-click mo yung isang computer, connect mo dun sa Ethernet. Okay. Pag nakita mo na parehong green, ibig sabihin, tama yung connection nila. Okay? So, ito yung tinatawag na physical connection. Paano naman yung logical? Yung logical connection, maglalagay tayo ng IP address. So, titingnan natin yung bawat isang computer, yung desktop niya. Ayan. Ito yung mga icons dun sa desktop niya. Icons. So, ibig sabihin ito. Ayan. Halimbawa ito, yung desktop ng computer na to, may mga icons, di ba? Yan yung icons. Okay? So, dito, pag-click natin ng desktop ng PC1, ito yung mga icons na nandun sa desktop ng PC1. Okay? Isa sa mga icons doon yung IP configuration. Click mo yung IP configuration, may dalawa na IP configuration, static saka DHCP.
IP configuration, static, saka DHCP. Static, saka DHCP. DHCP, ibig sabihin ng DHCP ay Dynamic Host Configuration Protocol. Okay, isa-isa natin. Kailan ginagamit yung IP configuration na DHCP? Pag DHCP kasi, merong server or merong router that automatically assigns IP address information. Okay? So, automatically assign. To host. Okay, host ang tawag sa mga devices. So, host is a device. So, kahit anong device connected to a network. So, kahit anong device that is connected to a network, ang tawag doon ay host. Okay? So, pag DHCP, automatically, yung mga computers na yan, once na i-connect mo yan sa isang network, meron dong isang device that will automatically assign IP information. So, hindi mo na kailangan siyang i-configure manually. So, yun ang yung sabihin ng DHCP. So, ano-ano mga devices ang nag-a-assign automatically ng IP information? Commonly, sa small office or home office, ay yung mga routers. So, yung mga routers na nakikita natin, yun yung nag-a-assign ng mga IP address, subnet mask, default gateway, etc. etc. Okay? So, pwede rin namang mayroong server. So, pag malalaking network na, meron ng server that will automatically assign IP information. Okay? Terminology, ano ba yung server? Server is a device that responds to requests for services. So, kaya siya server. Diba? So, may mga network services na pwedeng i-provide. May mga devices, may mga computers na nagpo-provide ng services na yon, yun ang tinatawag na server. So, kung may server, meron naman client. So, client is a device that connects to a server. That avails so, yung mga nag-a-avail ng mga network services, yun ang tinatawag na client. So, which means, yung client, yun yung nagko-connect sa server. Yung server, yun yung nagpo-provide o nagre-respond sa mga request ng client. Static, ibig sabihin ng static IP configuration means IP information is manually configured. So, manual configuration to. Okay? So, manual configurations against automatic configuration. Okay? So, yun ang sabihin nun. Start tayo sa static para talagang maintindihan nyo kung ano yung IP address. Okay? So, i-click lang naman to. Ito, by default, naka-select siya sa static IP configuration. Ano ba yung common na nakikita nyo yung IP address? Di ba yung 192
192.168.0.1. Yun ang most common na IP address na nakikita nyo, di ba? Then yung subnet mask ay ganito, 3255 then 0. Yun sa PC1. So sa PC2, isusunod lang natin doon. So desktop uli, IP configuration, static. Susunod lang natin doon, 192.168.0.2. Then same din, di ba? Okay. So yun ang logical connection ngayon. Sa physical connection, network interface card, saka yung kable, logical connection, IP address at saka yung subnet mask. Okay? So tetestingin na natin ngayon. Pag testing, okay, so connectivity test. So paano natin siya matetest? By using the ping command. So ping. Paano paggamit ng ping command? Halimbawa, PC1. Halimbawa, from PC1, ipiping natin si PC2. Ibig sabihin na ipiping, magpapadala tayo dito ng message. Then, pag na-receive ni PC2 yung message na yon, automatically magre-reply siya. So, pag may natanggap tayong reply, that confirms na meron ng network communication na nangyayari. Okay? So, saan natin makikita yon? No? Close natin to. Sa desktop, meron dong command prompt. Ayan yung command prompt. Dito natin sa command prompt, itatype yung command na ping, space, yung IP address ng isang computer na gusto nating i-ping. Yung si PC2. Ang binigay natin din is 192.168.0.2. Okay? Then, ayun, nakita nyo, nag-reply, di ba? So, reply from 192.168.0.2. Dahil nag-reply si PC2 dun sa ping natin, which means, nagko-communicate na yung dalawa. Meron ng network communication. Okay? Ayan. Then, yan na. Explain ko sa inyo yung IP address na 192.168.0.1. Ano ibig sabihin ng IP address na yun? First, IP address. Definition of terms, IP address na saan? Okay, IP address. IP address indicates the host on a network. So, an IP address indicates the host on a network or a host on a network. A specific host, so ayun na, is a specific host on a network. Okay, so para ma-identify yung bawat host na nasa network, bawat device na nakakonect sa network, para ma-identify sila bawat isa, kailangan meron silang IP address. Okay, so yan yung sabihin ng IP address. Ano naman ang itsura ng IP address? Ito yung itsura ng IP address. An IP address is composed of 4 octets separated by dots. Okay, example nga, yung 192. Yung 192 na yan is an octet. Then, 168. Then, 0. Then, 1. See? An IP address is composed of 4 octets. Isa, dalawa, tatlo, 4. 4 octets separated by dots. So, bawat octet may dot. Okay? Now, ano yung octet? Ito, octet. Octet is an 8-bit binary number written in
Octet is an 8-bit binary number written in decimal form. Okay. Ibaba na natin ito. 8 bits siya. Tatandaan niya pa ba yung binary? 8 bits. So, bit. Pag sinabing bit, binary digit. Binary digit. Pag sinabing byte, 8 bits. 8 binary digits. Okay? So, ilang bits ang isang octet? 8 bits. So, ilang bytes siya? 1 byte. Kaya lang, hindi siya nakasulat in binary form, nakasulat siya in decimal form. O, yun ang pagkakaiba. Okay, halimbawa, ito, nakita natin, di ba? 192.168.0.1. Hindi decimal number yan. Octet siyang 4 na numbers na yan. Okay? So, i-convert natin siya sa binary. Natatandaan niyo pa ba kung paano mag-convert sa binary? Okay, 8 bits siya, bawat binary digit may corresponding weight. Bawat position nila may weight yan. Okay, so first digit niya is 1. Then yung pangalawang digit is 2. Yung pangatlo is 4. Then 8. Okay, so times 2 no, times 2. 16. 32. 64. 128. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Okay? So, 8 binary digits or 8 places sa 8 digits. Okay. 192. Okay, ko-convert natin yung 192 sa binary. Okay. Ang gagawin mo lang ay isa-subtract mo yung 192 sa pinakamataas na value dyan ng binary digit. Okay, ang pinakamataas na value dyan is 128. Diba? Kasi kung may pang-siyam pa, times 2, di ang value nun is 256. So hanggang 128 lang kasi 8 digits lang tayo. Okay, so ang pinakamataas ay i-subtract natin siya sa 128. 192 minus 128. Ibaba natin. Ayan. Minus siya na. Minus 128. Okay. Ilan? 12, 4, 8, 2, 6. Diba? 6. 64. Tanggay natin yan. 192 minus 128 is 64. Kasi ginamit natin yung 128, so lalagyan mo yan ng 1. Okay, next. 64. Saan natin siya sa subtract? Yung pinakamalaking pwede natin siyang subtract. Then 64 din. Diba? 64 minus 64 is 0. So, pag umabot na ng 0, wait, lagyan natin ng 1 yung 64 kasi ginamit natin pang subtract yung 64. Pag umabot ka na sa 0, lahat ng hindi mo ginamit, lagyan mo ng 0. O, ayan. Ayan na yung binary equivalent ng 192. So, kung susulat natin dito yan, 1, 1. Okay, dot. Next, 168 naman. I-convert natin sa binary. 168.
minus pinakamataas 128 equals 2 ay 0 to 40. So 40. Okay. Dahil ginamit natin yung 128. Okay. So merong 1 yan. Lalagyan natin ng 1. 64. Hindi natin gagamitin kasi susunod ay 40. 32 gagamitin natin to. Kasi yun ang pwede natin pang subtract dito sa 40. So minus 32. So 40 minus 32 siyempre ay 8. Okay? Which means hindi rin natin gagamitin yung 16. So 0 yun. Ang gagamitin natin ay 8 then 1. Okay? So minus 8 na to. Diba? So 8 minus 8 is 0. Dahil 0 na yan, lahat ng hindi natin ginamit, yung 421, ay magiging 0. So yan na. Na-convert na natin sa binary yung decimal na 168. Okay. Confirm natin. 8 plus 32 is 40. 40 plus 128 is 168. Confirm. So 168 is 101, 01, 000. Next, 0. O, yung 0 na octet, convert natin sa binary. E di 8 0. 1 na octet, convert natin sa binary. De 7 0, then isang 1. Okay? So yan talaga ang itsura ng IP address. Binary. Kaya tayo gumamit ng octet, kaya ginamit yung octet instead ng binary. Kasi pag binary ginamit natin, napakaraming isusulat. Diba? Ilang binary digits yan? Bawat isang octet ay 8 bits. E 4 na octets. So 32 bits yan. See? So ang dami. Diba? Tayo magsusulat. Ang second reason, prone sa error yan. Kasi 1-0 lang pwede mong isulat eh. Paano kung magkamali ka na ilagay mo dito instead na 0 ay na 1 ay 0, then instead na 0 ay 1. O nagkamali ka lang ng isa, instead na 1, 1, ang nailagay mo is 1, 0. Mali na. So, prone to error. Yun ang dalawang reason kung bakit gumamit ng octet. Okay? Parts of an IP address. Actually, dalawa. 2 parts of an IP address. May dalawang parts ang IP address. Yung network part niya and host part niya. Network portion and host portion. Okay, so paano malalaman? Halimbawa, ang IP address mo nga is 192.168.0.1. Okay, paano mong malalaman dyan kung alin dyan ang network portion at ang host portion? So hanggang saan yung network portion? Ito lang bang 192? O yung dalawa, yung 192.168. Then yung natitira, yung host portion. Okay, para malaman yan, ang gagamitin ay yung subnet mask. So ito yung IP address. Okay, so yan ang IP address. Paano malalaman kung alin ang network portion at yung host portion? Titingnan mo yung subnet mask. So dito sa example natin, ang subnet mask niya ay so later, papakita ko sa inyo paano mo malalaman kung ano yung subnet mask. Yan ang subnet mask niya.
So kung ang subnet mask niya is 255.255.255.0, ayan. So paano ma-identify yung network portion at host portion, yung dalawang parts ng IP address na yan? So i-convert mo lang sa binary pareho. Para mas malinaw, i-convert natin sa binary. Ayan. I-copy na lang natin ito. So, ito yan sa binary, di ba? Then, ito naman, yung 255 ay 8 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 255 uli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, 255 uli. Then, 0. Sabihin, 8 0. Okay? So, makapansin nyo, dun sa subnet mask, magkakadikit lahat ng 1. Ayan. Magkakadikit lahat ng 0. So, dun sa magkakadikit na 1, wala kang makikitang nasingit na 0 dyan. Dun sa magkakadikit na 0, wala kang makikitang nasingit na 1 dyan. Yan ang itsura ng subnet mask. Okay? Tawag dyan ay contiguous. Contiguous ones and zeros. So, kapag may nagbigay sa inyo ng subnet mask, na pag i-convert nyo sa binary ay may nakahalong 0 sa mga 1 o may nakahalong 1 sa mga 0, eh mali yun. Okay. Trick question yun. Hindi magwo-work yung network nyo, hindi siya magko-connect, hindi siya magko-communicate kasi mali yung subnet mask. Itong subnet mask ang ginagamit ng mga operating system para ma-identify nila yung dalawang parts ng IP address. So, lahat ng nakatapat sa 1, yon ang network portion. So, alin ang mga nakatapat sa 1? Ito. First octet, second octet, third octet. Okay? So, yung tatlong octets. Okay. Lagyan natin ng pangalan. Ito yung first octet. Okay. Ito yung second octet. Ito yung third octet. At ito yung fourth octet. Okay? So, dito sa example natin, yung lahat ng 1 ay 3 octets. Di ba? Isa, dalawa, tatlo. So, ibig sabihin, yung first, second, third octet, ito yung network portion. Okay? Yan yung network portion ng IP address ng 192.168.0. So, yung 192.168.0, yan yung network portion ng IP address. Then, yung mga zeros, yung nakatapat sa zeros na subnet mask, yun yung host portion. So, yung 1, ito yung host portion. Okay? So, ganyan ang pag-identify. Paano na-identify yung host portion at network portion ng IP address? By using the subnet mask. O, ang tanong ngayon, paano mo nalalaman yung subnet mask? Paano nalaman na ang subnet mask ng 192.168.0.1 ay 255.255.255.0? Dito yan. Meron kasi IP address class. Mayroong iba't ibang classes ng IP address. Class A, Class B, Class C, Class D, Class E. Nagkaroon ng IP address classes kasi yung mga IP address class may bayad yan. Para magkaroon ng IP address yung computer mo o kahit anong device, bibilihin mo yan. Babayaran mo yan. Ngayon, hindi nakakabili ng tingi-tingi, ng tigi-tigisang IP address. By group yan, by volume. Ang pinakamarami ay yung tinatawag na Class A. Maraming IP address dyan, 16 million. 16 million plus na IP addresses pag Class A.
Pag Class B, nasa 65,000 plus na IP addresses. Pag Class C, 256 IP addresses. Yun ang babayaran mo. So, walang nakakabili ng tigi-tigisang IP address. Ngayon kaya tayo nakaka-connect sa internet kasi pinapahiram tayo ng IP address nung telephone company, nung telco. Kaya ang tawag sa atin ay subscriber ng telephone company na yon. Kasi ang bumili ng IP address ay sila. Then tayo na nagko-connect sa kanila, nagsasubscribe sa kanila, papahiramin nila tayo ng IP address nila. Okay? Class C, meron kang 256 IP addresses. Class B, meron kang 65,536 IP addresses. Class A, meron kang 16 million plus. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano malalaman. Para saan naman yung Class D and Class E? Class D and Class E, hindi natin ito magagamit kasi ang Class D is used for multicasting and Class E is used for research. Okay. So, magagamit lang natin ay itong tatlo. Class A, Class B, and Class C. But still, dapat nyo ring malaman kung paano ma-identify yung Class D and Class E. Malalaman lang yan dito sa first octet. So, ang titingnan nyo yung first octet. Halimbawa, ito, yung 192.168.0.1. Kaya alin ang first octet dyan? First octet, yung 192, di ba? First octet ang tinitingnan. Okay, pag ang first octet mo ay 1, Class A yon. Pag 128, Class B yon. Pag 192, Class C. Pag 224, Class D. Pag 240, Class E. Yan lang ang i-memorize yung number, yung 1, 128, 192, 224, 240. Madali lang i-memorize yan kasi ang pinagbasihan niya ay ito. Class A, 1. Diba? Ito, 1. Class A. Class B, 128. Ayan, 128. Class C is 224. Diba? 224. Class 192. Class C is 192. Saan natin makikita yung 192? Ito, 128 plus 64. 128 plus 64 is 192. Then, susunod ay Class D, 224. O 192 plus 32. Itong tatlo na to. 128 plus 64 plus 32 is 224. Then, 240. Ayan. 224 plus 16 is 240. So, ibig sabihin, etong apat na. Okay, so dyan nakuha yung mga numbers na yan. Dahil ang gagawin lang dyan, papalitin lang ito. Okay, so 1, 128, 192, 224, 240. Then hanggang saan matatapos yung Class A? Siyempre, bago mag-Class B. So bago mag-Class B, ang Class B mag-umpisa sa 128. So magtatapos ang Class A sa 127. Bakit up to 126 lang? Dahil yung 127 ay ginagamit for troubleshooting. So hanggang 127 lang. Yung 0, bakit hindi nag-start sa 0? Meron ding ibang gamit yung 0. Ang 0 ay ginagamit to indicate any number. So parang wildcard yung 0. Halimbawa, hindi mo alam yung network address, pwede mong ilagay 4 na 0. 0.0.0.0. Well, anyway, huwag mo lang ano yun. Basta yung 0 at saka yung 127, may mga special na gamit yan. That's why yung Class A ay nag-umpisa sa 1 at nagtatapos sa 126. Hindi siya nag-umpisa sa 0 at nagtatapos sa 127. Okay? Then yun na, magkakasunod na yan. 128 hanggang 191 kasi mag-uumpisa ang Class C sa 192. Then ang Class C naman, 192 hanggang 223 kasi mag-uumpisa sa 224 ang Class D. Ang Class D naman, 224 hanggang 239 kasi mag-uumpisa sa 240 ang Class E. Then, ang pinakamataas na number sa isang octet ay 255. So, ang pinakamababang number sa octet ay 0. Balong 0.
Ang pinakamataas na number ay 255, 81. Okay? So pag nakita mo sa first octet ng IP address, etong range na to, 1 hanggang 126, class A yon. Therefore, ang subnet mask niya ay 255.0.0.0. Default subnet mask yan. Pag nakita mo na ang first octet niya, 128 hanggang 191, class B yun. So, ang subnet mask niya is 255.255.0.0. Pag nakita mo naman sa first octet is 192 hanggang 223, class C yun. Ang subnet mask niya is 255.255.255.0. Ngayon, ang ibig sabihin ng subnet mask, ina-identify niya kung ano yung network portion at host portion ng IP address. O, observe nyo itong class A. Ang subnet mask niya, 255.0.0.0. Ibig sabihin, yung first octet, yun ang network portion ng IP address. O, etong class B, makikita nyo, may dalawang 255. Ibig sabihin, yung first octet at second octet, yun ang network portion ng IP address na yun. Okay, so pag nakita nyo naman class C, may tatlo siyang 255. Ibig sabihin, yung first, second, and third octets, yun ang network portion ng IP address na yun. Okay? Okay, so ano ngayon ang significance nun? Bakit may network portion pa? Bakit may host portion pa? Okay, diyan sa mga portions na yan, doon mo ngayon malalaman kung ilang computers ba ang pwede mong i-connect pag ganong IP address ang gamit mo. Okay, so remember, kaya nagkaroon ng classification kasi nga dun sa groupings kung gaanong karaming IP addresses. Kasi hindi nga na ibebenta o hindi nakakabili ng tigi-tigisang IP address lang. Bultuhan yan by classification, by class. Okay? So, kung ang IP address mo ay 192.168.0.1, de class C yun, di ba? Ang gagamitin mong subnet mask o yung default subnet mask noon ay 255.255.255.0. Okay? So, ano ngayon ang significance noon? Okay, significance. Ano to? Okay. Malalaman mo lang ngayon kung gaanong karami ang IP address ng network na yan. Okay, so number of IP addresses. Addresses. Yan lang. Addresses yan, ha? So, ilang IP addresses meron pag class C? So, ilang IP addresses yun? Di ba, bawat isang device, bibigyan mo ng IP address. So, pag nalaman mo kung ilang IP addresses meron doon sa isang classification na yon, hindi malalaman mo kung ilang computers ang pwede mo i-connect doon. Di ba? Kung ilang cellphone ang pwede mo i-connect doon, and so on and so forth. Okay, class C, paano natin malalaman? Punta tayo dun sa example. Ito na, tapos na to, ha. Okay, tapos na yan. Ito ngayon, malalaman natin to that this is class C. Again, bakit? Kasi yung first octet niya is 192. So therefore, ang network portion niya yung tatlong octets. Yung network portion, hindi magbabago yan. Ang magbabago lang yung host portion. So ilang host? So ilang IP address meron tong 192.168.0.1? Okay? So magbabago yan So from 192.168.0.0. Yan ang unang IP address. Ano yung pangalawang IP address? 192.168.0.1. Ano yung pangatlo? 192.168.0.2.
See? Observe? Hindi nagbabago yung tatlong octet, di ba? Kasi they are on the same network. Yun ang nag-specify kung saang network nakakonect yung mga yan. Nagbabago lang dito sa port octet. Ito naman yung nag-indicate o nag-specify kung sinong computer yon. Ito si computer 0, ito si computer 1, ito si computer 2, etc. etc. Pero on the same network, 192.168.0. And so on. Hanggang saan magtatapos yan? Maglagay lang tayo ng dot. Hanggang up to 192.168.0. Ano pinakamalaki number sa isang octet? 8 255. Okay, so from 192.168.0.0 up to, di ba? Up to 192.168.0.255. Ilang IP addresses lahat yan? From 0 to 255. Ilan yan? 0 to 255. 256, di ba? Nagyan ang bilangin sa kamay at paa niya yan. Nag-umpisa yung bilang sa 0 eh. That 256 yun. Okay, so pag class C, meron siyang 256 IP addresses. Okay? Paano pag class B? Pag class B, makikita nyo dyan, dalawa yung 0 sa host portion. So, ibig sabihin, 256 by 256. Diba? Dali. Ito. Ay, naka. Dali lang Tanggalin ko muna itong mga ito. Dumikit na dumikit. Parang pandikit. Okay, so dalawang 0. So, ibig sabihin, 256 times 256, di ba? Kasi ang isang octet ay 256. Nalaman natin dito, 0 to 255 is 256. So therefore, ilang IP addresses pag class B? 256 times 256 is 65,536. Di ba? Pag class A, observe, may tatlong 0 yung subnet mask. So, yung sabihin, tatlong octets yung host portion niya. So, therefore, 65,536 times 256. Gamit na tayo ng calculator dyan. Gamit tayo ng calculator. Calculator. 65,536 times 256. So 16,777,216. Nasa na? Ayan. 16,777,216. Okay. So, yan yung number of IP addresses. So, pag class C, meron kang 256 IP addresses. Ibig sabihin ba nun ay 256 computers ang pwede mong i-network pag class C? Hindi. Okay, bakit hindi? Kasi yung unang IP address, yung 0, to. Yan yung unang IP address. Ginagamit yan as the network address. So, para ma-identify yung network,
Halimbawa, nagkaroon na ng internetwork, network to network na ang communication. Kailangan mayroong identification per network. So para ma-identify yung bawat network, kailangan mayroong network address. Anong ginagamit na network address? Yung unang IP address. Okay, so the first IP address. So ano yung unang IP address ng 192.168.0.1? 192.168.0.0. Again, network portion, hindi magbabago. Ayan, pareho. See? Parehas. Magbabago lang yung host portion. Ngayon, yung network address, yun yung unang IP address. Okay. First IP address. Of a network. So, yung network na yon, kung ano yung unang IP address sa network na yon, yun yung ginagamit na network address. So, sa example na to, ang network address ng 192.168.0.1 ay 192.168.0.0. Simply because 0 nag-uumpisa yung octet, di ba? Okay? So, kung alam natin kung saan siya nag-umpisa, siyempre alam din natin kung saan siya nagtapos. So, yung pinakahuling IP address, yun ang ginagamit naman na broadcast address. So, yung pinakaunang IP address at saka yung pinakahuli, hindi siya ginagamit. Okay? Yung pinakauna, yun ang ginagamit na network address. Yung pinakahuli, yun ang ginagamit na broadcast address. So, ang tawag naman doon ay broadcast address. Yung pinakahuli. Okay, so ano yung pinakahuli? 192.168.0. Siyempre, octet. Ano ang pinakahuling number sa octet? 255. O, yan ang pinakahuli. Okay, again, pinakaunang number, 0. Kaya ito ay 192.168.0.0. Yun ang network address. Pinakahuling number, 255. Kaya ang IP address nito ay 192.168.0.255. Again, hindi magbabago yung network portion. Di ba? Hindi nagbago. Yun ang broadcast address. Yung broadcast address, yun yung pinakahuli. So, last IP address of a network. Okay? So, hindi natin siya gagamitin kasi ginagamit yun as broadcast address. Okay. So, tinawag lang siya ng broadcast address para meron siyang ibang function. Pero talagang reason dyan ay para ma-identify natin kung saan nagsimula network address at saka kung saan nagtapos yung isang network. Yung IP address ng isang network. Okay? So sa 192.168.0.1 or kahit anong class C na IP address, magsisimula siya sa 0, magtatapos siya sa .255. Okay? Then with that knowledge, malalaman natin kung anong mga IP addresses ang pwede nating ibigay sa mga computers, laptops, cellphones, etc. etc. So, hindi ka basta-basta magbibigay ng IP address. Hindi pwedeng hula-hula. So, kailangan ma-identify mo saan nagumpisa, saan nagtapos. Then, sa pagitan nun, yun ang mga pwede mong ibigay na IP addresses. Okay. So, from +1 ng network address. 192.168.0.1 up to bago mag-broadcast address, -1 ang broadcast address, 192.168.0.254. Ayan. Yan ang pwede nating gamitin o ibigay sa mga computers or kahit anong devices, cellphone, laptop, na i-connect natin sa network. Magmula
192.168.0.1 hanggang 192.168.0.254. Okay. Again, paano natin siya nalaman? Dahil na-identify natin yung network address at broadcast address. Yung unang IP address ng network at saka yung huling IP address ng network. Paano natin nalaman yung network address at broadcast address? Kasi nalaman natin yung network portion at host portion ng IP address. Paano natin nalaman yung network portion at host portion ng IP address? Kasi nalaman natin yung subnet mask. Paano natin nalaman yung subnet mask? Kasi based dun sa IP address classification, titingnan mo yung per octet, then meron siyang default subnet mask. See? Systematic, di ba? Pag nalaman mo yung isa, malalaman mo yung susunod. Pag nalaman mo yung susunod, malalaman mo yung iba pang mga susunod doon. Okay? So, pag given yung IP address, malalaman mo yung subnet mask. Pag nalaman mo yung subnet mask, malalaman mo yung network address at broadcast address. Pag nalaman mo yung network address at broadcast address, malalaman mo na yung valid host addresses. Okay? Kasi pag hindi mo alam yan, pag hindi nyo alam yan, lagi kayong magkakaroon ng error na invalid IP address or invalid host address. Paano naging valid yun? O yan yun. Yan ang dapat nyo i-check. Yan yung pinaka-basic ng TCP/IP networking, pero yun ang pinakamahirap. Okay? Pero practice lang yan. Naka-record naman to, di ulit-ulitin nyo na lang. O, example. Meron tayong tatlong examples dito. IP addresses 10.11.12.13. Ano daw yung subnet mask? So, abbreviation na lang. SM is subnet mask, NA is network address, BA is broadcast address, FH is first host address. So, ito. Yung una. And LH is last host address. Yung huli, yung up to. Okay? Start natin. Per octet. Ano ang per octet nito? 10. 10 is lumiliit naman. Ba naman niya? Okay, 10. Anong subnet mask ng 10? Ang 10 is class A, di ba? Kasi from 1 up to 126 eh. So class A. Therefore, ang subnet mask niya is 255.0.0.0. So kung yan ang subnet mask niya, isulat nyo na agad, hindi magbabago yung per octet. Di ba? Kasi 255 eh. So ang network portion niya ay yung 10, yung per octet. So isulat nyo na agad dyan, hindi magbabago yung per octet. Ayan, hindi magbabago. Di ba? So, ano magiging network address? Saan ba nagsisimula yung octet? Sa 0. Then maglagay ka ng mga 0 dyan. Ilan ang bakante? 3 octet. So, yung 3 octet na yan, lalagyan mo ng 3 0. Then, broadcast address. Broadcast address, yung pinakadulo. Okay, ano yung pinakadulo ng octet? 255. May 3 octet na bakante, lalagyan mo ng 3 255. Ayan. So, meron ka ng broadcast address. Then, in between the network address and the broadcast address, yun ang mga valid host addresses mo. Saan mag-uumpisa? First host. So, yung susunod sa network address, 10.0.0.0 plus 1. Kasi yung susunod di plus 1. Okay, so 10.0.0.1. Di ba? 0 plus 1. Then, yung last host, bago mag-broadcast address, bago magdulo. Therefore, minus 1. Minus 1 ng broadcast address. So, 10.255.255.254. Diba yun ng minus 1 ng 255, 255, 255, 255, 254. Ayun, ganun lang. Okay? Next.
First octet nito ay 172. So, gagamitin natin yung information na yon para malaman natin kung ano yung subnet mask niya. 172, nandito siya, class B. So, kung class B siya, ang subnet mask niya ay 255. 255.255.0.0. Okay? So, dahil alam na natin yan, 255 daw, ibig sabihin yung first and second octet ng IP address nito, yun yung network portion. So, kung yun ang network portion, then hindi magbabago yun. Isulat nyo na agad dito para hindi na kayo maligaw. Yung dalawang yon, isulat nyo na rito kasi hindi magbabago yun. 172.31. 172.31. Okay? So, isulat nyo na. Dahil hindi nga magbabago yan. Based dun sa na-identify natin na subnet mask niya. Okay? Ngayon, network address. Again, saan mag-uumpisa yung octet? Sa 0. Lahat ng bakante, lagyan mo ng 0. Okay, next, broadcast address, yung dulo. Saan magtatapos yung octet? 255. Lahat ng bakante, lagyan mo ng 255. Ayun. Meron ka ng network address 172.31.0.0. Meron ka ng broadcast address 172.31.255.255. Ngayon, yung mga valid host addresses, yung first host, yun yung susunod sa network address. So, plus 1. 172.31.0.1. Then, yung last host, bago mag-broadcast address, so minus 1. 172.31.255.254. Ganun lang. Then, subnet mask naman ito. Given ito is 192. Okay, 192 wala natin na class C sa tatlong 255. Okay? So, ano na-identify natin dyan? Na-identify natin dyan ay tatlong octets ang network portion. So, itong tatlong octet. Isulat nyo na dito yung tatlong octets na yan. 192.168.0. Ayan. I-copy-paste na lang para mas mabilis. Ayan. Okay? Then, ganun lang. Saan mag-umpisa? 0. Yun ang network address. Saan magtatapos? 255. Yun ang broadcast address. First host plus 1 ng network address, 1. Last host minus 1 ng broadcast address, 254. Okay? So, ganyan. Ganyan ang pag-identify ng IP addresses. At kung paano mo malalaman kung ano yung mga valid host addresses. Ibig sabihin, ano yung mga pwede mong ibigay na IP addresses sa mga hosts. Okay? So, ang mangyayari dyan, ang valid mo lang, ang pwede mo lang gamitin na host addresses ay mababawasan lagi ng dalawa. So, host addresses. Di ba? Lagi mababawasan ng dalawa. So, ito, magiging na lang siyang 16,777,214. Diba? Ito naman, magiging na lang siyang 65,534. Ito naman, magiging na lang siyang 254. Okay? Ayan. Yan ang introduction natin sa IP address.
So, paladala ko kayo ng ganitong exercises, yung pares ng ginawa ko dito sa tatlong to. Okay? Given yung IP address, ibibigay nyo sa akin yung subnet mask, network address, broadcast address, first host, saka last host.